Sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino, may isang pagkaing halos hindi nawawala. Walang iba kundi ang itlog. Mula almusal hanggang hapunan, isa ito sa mga pinakapaborito at pinakakaraniwang inihahanda. Pero ang bilog at puting itlog na ating nakasanayan, ginawang powder? Ang shelf life is 2 years. Ilalagay mo lang yung powdered egg sa tubig, kakasawin, at itlog na. At nagdadala ngayon sa kanila ng kita. Ilan bang itlog ang pumapasok sa inyo kada araw? Maabot kami ng mga 100,000 eggs per day. Bayan ng San Jose, Batangas, kilala bilang Egg Basket of the Philippines. Sa katunayan, tinatayang aabot ng 70,000 metric tons o katumbas ng 2.2 million na itlog ang nahaharvest sa iba't ibang poultry farms sa probinsya bawat araw. Katumbas ito ng 12% na itlog na kinukonsumo ng buong bansa. Dahil sa dami ng supply, hindi maiwasan na may mabulok at masira. Dagdag mo pa ang mga nababasag na loss sa mga egg producers. Kabilang sa humaharap sa suliraning ito, ang Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o kilala rin sa tawag na BEPCO. Ito ay isang kooperatiba na binubuo ng puro mga magsasaka. Binuo itong isang kooperatiba ang ating mga itlog, mapakinabangan natin, mapaano natin ang shelf life. O, sa ganun, kung meron mang oversupply, ay meron pwedeng pagdalhan ang ating mga miyembro. Sa pamamagitan ng kooperatiba, nagtutulungan ang mga miyembro na magkaroon ng mas maayos na marketing, processing at distribusyon ng kanilang produkto. When you guys were starting, ano ho yung mga na-encounter ninyo na problema? Siyempre bukod doon sa pagkabulok, ano pa ho yung iba? Pag walang klase, walang masyadong nakain ng mga estudyante, so nagkakaroon ng oversupply. So pag bakasyon, diyan kami nakakaranas ng todong pagkalugi. Okay. Kung saan maraming nabubulok, maraming natatapon, at yung iba, nakaranas din kami dati na ibinabaw na lang sa lupa dahil sa karamihan ng itlog. Kaya naman upang masolusyonan ang suliranin ng wastage at shelf life ng mga itlog at maisakatuparan ang kanilang adhikain, nakipag-ugnayan ang asosasyon sa Department of Science and Technology. So, kwentuhan niyo ho kami, paano ba kayo nagkakilala? Paano bang nabuo yung partnership? So nag-umpisa yan sa pakikitungo namin at pakikipag-meeting sa iba't ibang ahensya. Sa UP, okay, may nagpakilala sa amin. Meron daw isang programa for Cradle program. Ang DOST. So, inalam namin, ano ba yun? Yung pala pwede palang pag-aralan pa ng mas malalim ang itlog at ito yung makakatulong sa amin. Sa ilalim ng programang Collaborative Research and Development to Leverage Philippine Economy o CRADLE na pinondohan ng Department of Science and Technology, mas napaigting ang partnership sa pagitan ng BEPCO at University of the Philippines, Diliman. Ito ay isang programa ng DOST kung saan pinondohan natin ang pag-aaral ng isang lokal na universidad o tinatawag na higher educational institution upang solusyonan ang problema ng isang kumpanya, private sector.
Ang pondong ibinigay natin ay maaring umabot ng hanggang 5 milyong piso. Sa usapin naman ng pag-aaral, binigyan natin sila ng 1 hanggang 3 taon upang maisagawa ito. Layunin ng partnership na pag-aralan ng kalidad ng mga off-specs pero edible o soft-shell egg, maruming itlog o dirty egg, at basag na itlog upang matukoy kung alin ang maaaring ma-develop bilang pulbos o granule. Sa ganitong paraan, mapahahaba ang shelf life nito kaya mas matagal itong mapakikinabangan ng industriya. So sa ganong pakikipag-ugnayan, pwede pala namin magawa yung powdered egg na kung saan sa ibang bansa meron na, matagal na. Oo. So nung ipakilala sa amin, ayos pala. Mas maraming produkto na pwede namin gawin sa itlog. So mas maraming pwedeng pamilian ang mga kliyente. Pero ba't nga ba meron pang egg powder? Ano bang advantage ng pagbili ng egg powder instead na yung raw eggs ho? Kung may egg powder tayo, yung sinasabi ko nga kanina na ang shelf life is 2 years. 2 taon? Oo. Wait. Tapos wala ka ng mga eggshell, di ba? Wala ka ng mga waste na pwedeng ilalagay mo lang yung powdered egg sa tubig, okay? Kakasawin at itlog na. Yung quality mismo at saka yung nutritional value ay hindi nababago. And you can carry this good kahit saan, hindi ka worry, hindi mo babasagan. So overall, parang makakatipid ka and ma-assure ka na consistent yung quality ng produkto mo. Up next, ating alamin ang isa pang programa ng DOST upang palakasin ang produksyon ng isang MSME. Siyempre, pag-usapan naman natin ngayon ilang bang itlog ang pumapasok sa inyo kada araw? Oo, dito sa aming processing plant, maabot kami ng mga 100,000 eggs per day. I can only imagine galing mo saan yung 100,000 na yun, no? Of course, sa member namin. Kabilang sa mga egg producers na nakikinabang sa serbisyong hatid ng BEPCO, si John Paul Briones, miyembro at isa sa mga direktor ng BEPCO. Kayo ho ba? Paano ang contribution nyo dito in terms of delivery ng mga itlog? Mayroon pong quota system si BEPCO for the members, for the 58 members. Halimbawa po, parang dati nagsimula kami 100 trays per month. So rotation po yun, di-deliver niya for the whole month. Tapos ngayon po, nag-triple na yung aming requirement. So, yun po ay bayad na itlog. Kumbaga, yung income na tinatang nyo kanina, bayad na po yun. So, dun pala may income na kami. As producer, meron na kami nakukuha doon. Pero after that, at the end of the year or at the end of the financial cycle, meron pong nabalik din na parang sabi na corporate word, dividendo. Bukod sa egg powder, nakagagawa na rin sila ng iba't ibang technology-based product innovations. Kabilang narito ang sanitized eggs, dried whole egg, ready-to-eat boiled egg, pasteurized liquid eggs, at marami pang iba. Saan na ba kayo nakarating? Alam mo, si BEPCO, nakarating na ito sa mga airlines, sa mga airport, as well as sa mga kilalang hotel. Bukod sa research and development, automation at state-of-the-art facilities ang naging sekreto ng BEPCO upang mas lalong lumago ang kanilang produksyon. So, of course, meron kaming equipment for pasteurization. Meron kaming mga cold storage facility na ginagawa nga namin. Meron kaming dry facility. Meron kaming ready-to-eat equipment production.
May makinarya rin sila na may kakayahang hugasan ang daan-daang itlog ng sabay-sabay. At kung struggle is real din sa'yo ang paghihiwalay ng puti at pula ng itlog, sa kanila, sisiw lang. Dahil meron din silang makinarya para rito. Yung mixing tank namin, galing yan sa DOST. Gaano ba kalaki yung tangke na yan at gaano karami kayang i-process in a day? Ang alam ko, nasa 42 tons ang kayang, ang kagandahan nito, mas lumaki pa ang aming storage. Natutuwa naman ako with the facility. Mas marami ang i-imbak namin sa through mixing tank. At doon, nakakagawa pa kami ng salted egg na may lasa. Okay. At wala. Ang mga equipment na ito nabili sa tulong ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ang setup, ang banner program ng DOST at ito ay tumutulong sa ating mga SMEs na para mapaunlad ang kanilang business, magkaroon ng upgrading o mapabilis ang proseso, magkaroon ng quality ang mga produkto, ang packaging and labeling para maka-cope sa market. And dumadaan po ito sa masusing screening bago po bigyan kasi ito po ay may repayment na babayaran sa loob ng 3 taon. Ito kung dalawang programa so far no, na inyong kinabilangan, yun hong Cradle at saka yung setup. Ano ang naging impact nito sa inyong produksyon, sa inyong samahan? Okay. Yung production namin, of course, tumaas. Nag-increase ang production namin kasi nakatulong to sa amin. Pangalawa, nadagdagan kami ng mga produkto na pwede namin may offer o maibigay sa merkado. Okay. Pangatlo, mas dumadami pa ang aming kaalamanan pagdating sa innovation and technology. At pang-apat ay hindi lang kami ang nakikinabang, pati yung sambayanang Pilipino. Up next, bukod sa Cradle at Setup, ating alamin ang isa pang programa ng DOST na magpapaigting sa research and development ng BEPCO upang mas paunlarin ang egg industry sa bansa. Kilala bilang Egg Innovation Hub ng Batangas, patuloy na nagsasagawa ng mga inobasyon sa mga produktong itlog ang BEPCO at nagagawang oportunidad ang bawat hamon na kanilang nararanasan. Saan mo ba nanggagaling yung inyong drive para mag-innovate pa ng mag-innovate dito sa inyong samahan? Ang BEPCO kasi is, yun na nga, ang aming tagline is Nourishing Family. Alam mo, hindi madali ang isang magsasaka na katulad namin. Maraming challenges. Kailangan may drive ka. Okay? Para masustain ang iyong hanap buhay. Through innovation and technology. Kasi alam naman natin ang ating bansa, kailangan may food security. Kailangan mo ng isang magsasakang katulad namin. Kailangan merong nagtatanim, merong nag-aalaga, para madala mo sa mga wet market, sa merkado, para may benta ka sa tao at may makain ng tao. Sir Mike, bukod dun sa naunang dalawang programa no, na inyong kinabilangan with the Department of Science and Technology, may isa pa Ito bago rin ito sa pandinig ng ating mga partner. Yun hong BIST or Business Innovation through Science and Technology. Kumusta ho ang inyong pakikipag-partner with DOST? Maganda rin na aming naging collaboration. Kaya nga meron na kami ngayong makabagong spray drying facility. Dito inilagay sa BEPCO at out of that, nakakagawa na kami ng powdered egg. Sa ngayon nga lang, ang aming
ang ginagawa ay yung egg white. Nasa pag-aaral pa kami, pero by this year, may lulunsad na rin namin yung namin, mas malaking production, big scale production na kami. Ang BIS program ay isang programa na nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga pribadong kumpanya sa Pilipinas. Layunin nito na matulungan silang makabili ng mga makabago at mahalagang teknolohiya na magagamit sa kanilang research and development. Layunin ng programang ito na palakasin ang kakayahan ng research and development ng BEPCO upang makabuo ng mga produktong itlog na makatutulong sa nutrisyon ng mga Pilipino. Maaaring makatanggap ang mga MSMEs na mag-a-apply sa programang ito ng grant fund na aabot hanggang 70% ng total project cost nila. Ang maganda nito ay sa ilalim ng BIS, zero interest ang magiging repayment scheme nila at makukuha ang pera ng lokal na kumpanya. Kumbaga, ang gobyerno ang mag-a-absorb ng risk ng R&D upang matulungan ang mga lokal na kumpanya sa research and development. Kaya, kung ang iyong business ay nasa linya ng agri-processing, agriculture, fishery or forestry, renewable energy, industrial waste treatment, o food and nutrition, pwedeng-pwede kang mag-apply dito. Kailangan lang po ninyong magpasa ng proposal, letter of intent to avail the BIS assistance, fully accomplished application for technology need assessment, business permits and licenses at business plan. Pwede po kayong sumulat sa amin upang maigawa namin ang opening through online submission at pwede rin po kayong magtungo dito sa opisina ng DOST na kung kayo po ay nasa malapit lamang. Up next, Yung hard work ng grupo through the years, may nakikita na kaming pagbabago. May bumabalik na sa mga investments namin. ang patuloy na inobasyon ng BEPCO sa tulong ng iba't ibang programa ng Department of Science and Technology ay naging daan upang mas umasenso rin ang kanilang mga miyembro. Paano nyo masasabing nakatulong ang BEPCO sa kita ninyo? Yung masasabi po ako na yung figures, hindi naman siya, medyo modest siya. Yung on scale. Yung hard work ng grupo through the years, may nakikita na kaming pagbabago, may bumabalik na sa mga investments namin. Yun yung talagang equity na pinupuntan namin dito. Na for the next generations ng mga Filipino farmers and Filipino families, may quality food sila makukuha. At the same time, yung mga nabubuhay sa industriya nito, hindi mamamatay yung kabuhayan nila. At the same time, beneficial for everyone. Ano ho ba ang susi sa pagtatagumpay? Alam mo, susi sa pagtatagumpay natin, number one, kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Kailangan maging maayos kayo in a sense na kailangan nagkakaisa ang iyong mga kasama. Okay? Isa lang naman ang susi pagkakaisa. At huwag matakot na matuto sa mga technology at saka, alam mo, through science and technology, huwag kang matakot. Dapat palagi kang mag-aral. Ano ko lang, palagi sinasabi ko, yung STAR. Alam mo yung STAR with S? Star. Oh, STAR with S. Okay. Sipag, Okay. Sipag. tiyaga, Okay. okay? Ano yung A? Abilidad. Abilidad. Oo. At ano ang R? Kailangan meron kang responsibilidad. Ayun. At yung S, palagi, may swerte ka din.
po sa Department of Science and Technology, ang negosyo at siyensya ay tunay na magkaugnay. Halos lahat po ng problema sa negosyo ay may katapat na solusyon sa siyensya at teknolohiya. Halimbawa, kung mabagal ang produksyon, may teknolohiyang magpapabilis nito. Kung may komplikadong problema, maaring masolusyonan ito ng research and development. Sabi nga po ni Secretary Solidum, sa siyensya at teknolohiya, negosyo mo ay tiyak kikita. Ang kwento ng BEPCO ay patunay na kapag pinagsama ang kooperasyon, determinasyon at siyentipikong pag-iisip, ang anumang hamon ay maaaring magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa isang komunidad o asosasyon. Kaya napakahalaga sa isang negosyante ang pagiging bukas sa pagbabago. Sa dami ng kompetisyon at mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, kailangan marunong tayong mag-innovate at sumabay rito. And the only way for us to do that is through the guidance of science. Negosyo mo'y kikita, industriya'y arangkada, buhay mo ay gaganda, sagham at teknolohiya, negosyo na di aangat na. Sikreto ay aalamin, mga inobasyon palalaguin natin, sa lakas ng agham at teknolohiya.